Itel A100C. Ito na nga yung pinakamalaking catfish pagdating sa smartphone industry ngayong 2026. Kita nyo naman, di ba? Ang ganda. Pero pagdating sa specs, basura. Kung titingnan mo naman dito sa kanyang box, nakakapanlin lang talaga dahil nga 8GB of RAM daw with 64GB of storage. Pero kung i-zoom in naman natin, 3 plus 5GB na virtual RAM. So 3GB of RAM na talaga siya with 64GB of storage. Tapos ano pa bang meron dito? Unisoc na processor, 90Hz na display, sa halagang 3,000 pesos. Sulit nga ba talaga to para sa inyo? Well, yan yung pag-uusapan natin dahil nga sasabihin ko sa inyo lahat ng mga na-experience ko with this phone. And guys, medyo malupit talaga yung sasabihin ko. So, pag fan ka ng Itel, sorry na lang. Okay? Chill ka lang. Now, simulan natin ang full review in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JDin TV. Now, bago tayo mag-proceed, I just want you to know na mayroon tayong 4 phone giveaway this March 28, 2026. Tatlong Spark Go 3 and isa namang Infinix Smart 20. So to join, just subscribe and also follow the mechanics down below. Now, back to this phone. As you can see, medyo madali lang to guys. Tong review na to, hindi na natin patatagalin to. Unang-una, pagdating sa kanyang looks, sobrang lupit talaga. Like, mapapasabi ka na, uy, ang mahal ng phone na to. Yung kanyang design parang kinuha sa OnePlus or yung pinakamahal ng Oppo ngayon, which is yung Oppo Find X9 Pro. Yun, dun siya inspired. Meron tayong malupit na camera module. Klaseng-klase talagang tingnan. Huwag kayong magpoto dito sa bilog na to. And eto naman ay IR blaster lang. Yes, it's kinda useful na rin dahil nga pwede mong gamitin as a remote control etong phone na to. Pagdating sa inyong mga aircon, radyo, and more. Now, when it comes to the color naman, marami kang option. Merong black, gold, green, and eto namang blue. So far, dito sa blue na color, maganda talaga siya. Like yung kanyang matte finish dito sa likod, hindi na dumidikit yung mga fingerprints and smudges. Flat din po siya, hindi siya pa-curve. And even pagdating dito sa kanyang sides, flat din po siya. Which means na dapat makakatayo etong phone na to. Makakatayo ba siya? Ay, hindi kinaya. Pero, good thing, etong po to ay meron ding drop resistance. Up to 1.2 meters, pwede po siyang ibalibag. Matibay. Kaso lang wala siyang IP rating. So kapag nabasa nyo to, kahit natalsik lang, like yung ulan, madadamage na etong phone na to. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang mga buttons and ports. Dito guys, sa ibaba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is merong 3 slots. So pwede kayong maglagay ng 2 SIM card plus 1 SD card. And sa top naman, wala na tayong makikita dito guys. So far, pagdating dito sa kanyang build, this might be the only good thing about this phone. Yes, maganda talaga siya. Perfect na perfect ipang flex kapag gamit mo to para ka ng merong mamahaling smartphone. Kasi nga again, inspired yung kanyang design sa pinakamahal ng Oppo ngayon, even sa mga OnePlus phone, which is kadalasan mga mamahalin din. So design-wise, panalo talaga itong phone to pagdating sa kanyang presyong 3,000 pesos. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang harapan, dito na nagsimula yung problema. Unang-una, kung makikita nyo naman, ang kapal ng kanyang mga bezels up and down and even pagdating sa kanyang mga sides. Kapag gamit mo itong phone na to, para ka nang gumagamit ng isang 2016, 2017 type of smartphone. Ganon po siya. Pero, Kuya Jay, 3,000 pesos lang naman yan. Bakit ka nag-expect? Well, nakagamit naman ako ng 3,000 pesos ng Infinix dati. Or even yung Poco C71. Pero guys, yung mga phone na yon ay mas better talaga compared to this one. But yes, pagdating sa kanyang specs, it has 6.6-inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution with 90Hz refresh rate and 400 nits of peak brightness. Yes, you heard it right. 400 nits. Parang hindi mo na to makikita kapag lumabas ka na merong araw. Sa mga rider natin dyan, hindi ko to i-recommend guys. Kahit na napakamura lang, meron pang mas maganda dito actually. 400 nits is just too dim pagdating dito sa kanyang display. So kapag merong araw or nasa labas kayo, hindi mo na to makikita or hindi na klaro yung kanyang display. So yun yung unang point ko. The other one is that even though with its 90Hz refresh rate, sobrang bagal ng pag-scroll dito sa phone na to. Hindi siya ganun ka-smooth. Merong mga times na sobrang lag niya. The good thing here is that hindi naman consistent. Meron ding mga time na mabilis siya, medyo smooth na rin. And guys, para sa akin lang, while using this phone, medyo nakakalito dahil nga merong times na pagka-open ko, sobrang lag. Meron namang times na hindi. Sakto lang. But overall, yes, dito sa kanyang display guys, hindi ko to recommended. Ang kapal ng mga bezels, madilim. Tapos, hindi rin gaano ka-smooth. Now,
Now, dito naman tayo sa medyo big deal talaga, which is yung kanyang performance. So, unang-una guys, ito ay nagpapack ng Android 15 Go Edition with Unisoc T7100, which is mahina na processor, with octa-core CPU up to 1.8 GHz and PowerVR GE8322 pagdating sa kanyang GPU. I know na marami sa inyo ang hindi naman talaga makakaintindi ng mga ganong specs, pero I think marami rin sa inyo yung nakakaalam kung paano nag-work yung Antutu benchmark score. And guys, yung nakuha ko sa Antutu benchmark is 196,000. Kung medyo naglalag na nga yung mga phone na nakakuha ng 300,000, even 400,000, paano na lang etong phone na to? Yes! Pagdating dito sa kanyang performance guys, medyo nahirapan talaga akong i-test etong phone na to dahil nga merong mga times na even yung pag-click or pag-open ng mga games is napakabagal. Tapos, this phone only supports 2.4 GHz pagdating sa inyong mga Wi-Fi. It means na 4G lang po yung kaya niya and hindi siya makaka-connect sa mga 5G Wi-Fi. Napaka-big deal nun dahil nga even pagdating sa pagda-download ng apps, games, kahit na mabilis yung Wi-Fi nyo, hindi nyo yan magagamit or mapapakinabangan dito sa phone na to. Ganun po siya kabagal when it comes to downloading. Na kapag naka-download na kayo and all, medyo mahirapan naman kayo maglaro dahil nga malag talaga yung kanyang processor. Yes guys, in short, hindi ko na masyadong tinest pa ng maayos or mag-dig in deeper talaga when it comes to its performance dahil nga in short, mabagal talaga or malag etong phone na to. Na kung i-compare ko to sa mga other phones na konting-konti na lang yung price difference like this one, Tecno Spark Go 3 and even the Infinix Smart 20, 1,000 pesos plus na lang guys. Yun na lang yung bilhin mo kapag gusto mo yung mas maganda pagdating dito sa performance. Malag talaga and hindi ko mararecommend etong phone na to para sa inyo. Ngayon, sa kanyang battery naman, eto guys, ay merong 5,000 mAh sa battery with, I guess, 10 watts pagdating sa kanyang charging. Yes, sakto lang yung kanyang battery. Tatagal ka talaga dito dahil nga, unang-una, 720p. Tapos, pangit pa yung kanyang display. Siyempre, makunat po talaga yung kanyang battery. Pero sa charging naman, mabagal din po ma-charge etong phone ito with just 10 watts. So, in short, pagdating dito sa kanyang battery, hindi ko na masyadong irereklamo pa. Pero, it's not good at all. Mas maganda pa rin for me yung Poco C71. Now, let's talk about the camera of this phone. So, eto guys, ay merong 8MP main camera and 5MP selfie camera. As you can see, okay lang naman, I guess, yung kanyang mga nakuhang result dito. Maganda yung kanyang back camera actually. Even though 8MP lang siya, so medyo kukulangin ka pagdating sa resolution. Hindi siya ganun ka-sharp. Pero when it comes to the color production and pagiging natural, medyo okay na rin siya compared sa mga other phones, especially at this price point. Now, sa selfie naman, medyo low quality na lang masyado dahil nga 5MP na lang. Mapagtsatsagaan mo na rin to dahil nga hindi ka naman bibili ng isang camera phone tapos 3K lang yung budget mo, diba? But if you want, again, a better option, I guess I would recommend the Poco C71 more, or kung meron kang dagdag budget, mag Infinix Smart 20 ka na lang. And kapag meron pa talaga, Oppo A60. Now, i-recommend ko ba etong si Itel A100C? Hindi pa ba obvious? If you're looking to buy a beautiful smartphone tapos gusto mo lang talagang i-flex, hindi mo na talaga gagamitin, wala kang pake kung malag, tapos wala kang pake kung pangit yung display, gusto mo lang talaga ipakita yung likod, okay na to. Maganda talaga siya kapag ganun. Meron bang ganun? Well, I don't know. Baka meron din dahil nga marami ata yung bumili nito. Pero, what I would say is that this is the biggest catfish pagdating sa smartphone industry ngayong 2026 dahil nga ang ganda niya, pero kapag ginamit mo na, ay, pangit pala. Dun mo na makikita yung true colors. But yes, kung naghanap ka ng other option, check mo na lang yung other videos ko. Meron tayong Poco C71, Tecno Spark Go 3, Infinix Smart 20, Oppo A60, and marami pang ibang below 5,000 pesos. Huwag lang kayong masyadong magtipid guys na eto na talaga yung kukunin nyo dahil nga eto yung pinakamura. Konting dagdag na lang and you can have a much better smartphone compared to this one. So that's it. Maglalagay na lang ako ng link ng Poco C71 dyan below and ng iba pang mga smartphone na binanggit ko. Pero kung gusto mo talagang bumili nito, maglalagay na lang din ako ng link para mas maka-discount ka pa. Pero diba, ang tigas talaga ng ulo mo. Kung gusto niyo namang ipag-giveaway din natin to, just comment down below. So that's it. I'm JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.